Magandang gabi mga kababayan, kumusta po kayo? Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Ngayon po, breaking news po tayo. Grabe itong naging usapan po ng Senate hearing, part 2. Dahil po dito sa pagka-aresto kay Tatay Digong, ni isa wala pong sumipot. Ngayon mga kababayan, tila may ipapa-aresto sila. Si General Torre daw ay ipapa-aresto ng Senado. Bakit kaya mga kababayan? Ano ba yung dahilan bakit ipapahuli si General Torre? Pakinggan po natin ito mga kababayan. Sabi ni Senator Cayetano, basahin ko yung kanyang statement. Tungkol ito kay sino daw ang mag-aaresto kay General Torre. Sabi niya, tuwing magpapa-aresto, ang pinaka-epektibo si General Torre. Sikat. Noong ipina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung ginawa. Ganon din noong ipina-aresto si President Duterte. Sa hearing ko sa Tulay sa Isabela, hindi umattend si DPWH Secretary Bunuan. Kailangan pa bang i-designate si General Torre para umattend siya? The next day, umattend na siya. Pag nag-issue tayo ng subpoena, sana totohanin na mag-subpoena na Yan, may sila. subpoena. Pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend, ibig sabihin si General Torre. Tapos, kinontempt natin. Nako. Pwede bang ang utusan kong hulihin si General Torre ay si General Torre din? Nako po, paano Kasi yun? effective. Sino ngang huhuli? Paano yan? Wala nang iba, sinong huhuli sa kanya? Decide in contempt si General Torre. Ang uutasang maghuli sa kanya ay si General Torre din. Ano yung sarili niya? Question mark, so, no? darating na sa punto, kasi nakita ko itong Senate Foreign Relations Committee, hindi rin titigil yan eh. Parang napahiya sila ngayon. Kasi hindi talaga nag-attend. Lalo Bakit? Si Senate President Escudero, suportado niya itong investigasyon na ito. Sinupalpal niya yung letter ni Bersamin. Executive Secretary Bersamin na hindi na kailang mag-attend. In-invoke nila ang executive privilege. Hindi pwede yan, sabi ng Senate President. Bakit? Dapat mag-attend sila. Because of that backing from the Senate President, kikita ko, lalong magpupumiglas itong mga senador natin na ituloy ang investigasyon. Nako po, yari na. Temporary setback lang ito ngayon na walang nag-attend. Issue subpoena. Nako po mga kababayan, matindi ito. General Torre, ipapa-aresto sa mga pulis. Ang tanong, sino pong aaresto na general? Mga kababayan, matindi na itong nangyayari mga kababayan. Tutuloy pa natin. Kung kailan yung third hearing? Abangan natin na ipaki-comment. Hindi ko na-monitor kung kailan yung third hearing. But I'm sure there is a third hearing. Kasi si Senator Jaime, karangalan niya nang nakatay eh. Kung mapapahiya siya dyan. Investigasyon na ito, lalong maraming madidismayang tao kay Senator Jaime, lalong wala siyang makukuhang boto. Kailan kung ayun nga mga kababayan, marami kasing bumabatikos kay Senator Jaime na ningas kugon at kunwari lang itong imbestiga na ito para lang magkaroon ng konting palabok para kahit papaano magkaroon daw ng
hope yung mga tao na umaasa na si Tatay Digong ay mapauwi at mapawalang sala dahil sa pag-iimbestiga. Yan yung sinasabi ng mga basher ni Senator Amy na kunwari lang para makakuha ng boto. Kaya mga kababayan, paninindigan ito ni Senator Amy. Talagang ngipin sa ngipin po ito. Hindi na siya makakapag-back out mga kababayan. Hanggang sa kahuli-hulihan, itutuloy ito ni Senator Amy. At tignan nyo po, binangga niya na po yung sarili niyang kapatid. Nagkaroon na po sila ng hindi pagkakaunawaan. Umalis na rin siya sa partido ni BBM. So ngayon, etong hearing na ito, talagang itutuloy-tuloy ni Madam Amy. Kasi pag hindi mga kababayan, lalo siyang mababaon sa hukay. Kumbaga kumunoy. Kumbaga napasubo na eh. Kaya ang gagawin niya, itutuloy-tuloy na ito mga kababayan. Kasi ang taong bayan dito, nagngingit-ngit na rin at nag-aapoy na rin kung anong maging resulta ng investigasyon. Ituloy pa natin mga kababayan. Tuloy-tuloy. Tapos, i-cite in contempt ang mga example, General Torre at iba pa yan. Mga cabinet officials, ma-cite in contempt. Nako, maraming bibilib na mga tao at baka magbago pa ang takbo ng botohan ngayong Mayo. Baka manalo siya, Senador. Kaya ito ang problema. Anong problema? Bilib din ako dito kay Senator Cayetano. Ay, matindi yan. Very practical siya. Mahusay yan. Sino ang huhuli kay General Torre? Ay, yun lang. Yung tanong. AFP? Mahirap. Magkakaroon ng constitutional crisis. Naku po, mga kababayan, matindi ito. Kasi ang involved, ito nga, ang nag-aresto, si General Torre. PNP ang na-involved. Naku po. So usually, kung ganyan na may mga warrant of arrest, example, yung mga warrant of arrest na inisyo ng Senado at ang Kamara against kay the Pastor Apollo Kibuloy, ayan, ang gumalaw, PNP. PNP. Yung warrant of arrest, laban kay Atty. Roque, yan, PNP ang gumalaw, although hindi nila nahuli. Naku, problema ito. Sino? Ito kay PRRD. Dahil lang sa Interpol Red Diffusion, wala pang hindi pa dumating, kaya naging warrantless arrest. Yan, PNP. Naku po. Pagdating sa punto na meron ng warrant of arrest si General Torre, mahirap. Sinong huli ang Sergeant at Arms ng Senado? So, tingnan natin kung anong mangyari. But, ulitin ko, believe ako dito kay Senator Alan Peter Cayetano na ang ganda nito dahil papasok siya sa 20th Congress. Sa mga pahayag niya ngayon, makikita ko na pagdating ng impeachment trial ni BP Sara, maaasahan natin itong si Senator Peter at Alan Cayetano. Tutulong ito para ma-acquit si BP Sara. So, ayan na, bilangin na natin yung mga senador na yung incumbent, yung hindi re-electionist. Cayetano, Jingo Estrada, Zubiri, Villanueva, Ruben Padilla, Mark Villar, marami pa eh. Sino pa yung isa? Tapos ayan, nakita nyo mga kababayan. Diba, tinatanong nila sino ang aaresto kay General Torre. Ano yan, yung AFP ba o ano? Tignan nyo mga kababayan, hindi nila alam kung sinong huhuli dito kung sakali na mag-serve sila ng warrant of arrest. So ano sa tingin nyo mga kababayan, mag-comment po kayo kung ano po yung masasabi nyo dito kasi ang dito mga kababayan, nasa center of attraction si Madam Amy. Paano niya tatapusin itong sinimulan niya? Kasi pagka walang naging resulta ito, kakainin siya ng taong bayan. Mapapahiya siya. Kaya tignan niyo si Madam Amy, porsigido sa kanyang trabaho. Na talagang
ngipin sa ngipin na ito mga kababayan. Mapapahiya kasi siya kasi tignan mo, binas po siya ng tao. Lalong-lalo na si Attorney Panelo na sinabi na lokohin mo ang lelang mo o lokohin mo ang lelong mo. Ibig sabihin, namamangka daw ito sa dalawang ilog. Kumbaga ginagamit lang daw ni Madam Amy itong hearing na ito para yung simpatya ng taong bayan ma-convert ito sa boto. O, di ba mga kababayan? Yan po yung sinasabi nila ha. Nire-react lang po natin. So, eto, yung sinasabi po natin, reaction lang po tayo. Ano pong masasabi nyo mga kababayan? Magkakaroon ba ng magandang resulta itong ginagawa ni Madam Amy sa investigasyon niya tungkol dito sa pagkakaaresto kay Tatay Digong? Meron bang mananagot dito mga kababayan? I-comment nyo po kung ano pong masasabi nyo. Salamat po ng marami. Isang like, isang share, isang subscribe po mga kababayan. Salamat po.